Okay, good day mga Airsoft. Good day mga kabigman. Hello mga Airsoft. Announce ko lang mamaya. Bali, ano tayo? Biyahing norte po tayo, no? Going tayo dito sa lugar ng Apalit, San Simon, Pampanga, Apalit, Pampanga, and Kalumpit, Bulacan. Okay? Magdadala tayo ng airsoft sa ating mga bossing. Kumbaga may request sa atin yung bossing natin to deliver na good and quality airsoft the Godfather, plus meron tayong dalawang order ng rifle dyan sa mga area na yan, no? Tapos kung gusto niyo magpasabay, pwede pa kayo magpasabay, no? Biyahing norte po tayo mamaya, Pampanga, Bulacan, Tarlac, Nueva Ecija, and Bataan. Yan yung mga nasasakupan ng norte natin. Pwede pa kayong tumawag, pwede pa kayong magpabook. Pupuntahan ko kayo on the spot mga Airsoft. Pwede kayong pumili ng unit on the spot. Okay? So ngayon ilalive natin to, okay, as unit natin kay Airsoft, no, Julius Beltran of San Fernando, Camarines Sur, Bicol. Ito yung unit niya mga Airsoft. This is a 6.0 version by the AW Custom Infinity Edition. Okay, so itong unit na to mga Airsoft is the black version of the black version of Batang Quiapo, no? Tanggol edition, Coco Martin Tanggol edition, no? So black po ito. Meron po tayong silver nito, no? Then meron rin tayo nito na naka premium fixed outer barrel. Okay? Pero itong unit na nakikita nyo ngayon is naka-fixed outer barrel to, pero hindi siya yung premium. Yung premium kasi mga Airsoft is 10 times stronger than the regular. Okay? Kasi yung regular is alloy, no? Alloy. So same as the stock, no? Pero alloy, pero bull barrel na rin. Okay? Pero yung premium kasi made up of brass. Pakita ko sa inyo na lang, ha? Okay, hindi ko makita. Sandali mga Airsoft, nahanap ko lang. Ito ba yun? Hindi ito eh. Ay, nako, ang sakit naman sa ulo pag may hinahanap ka tapos hindi mo mahanap, no? So, handa natin maigi. Baka nandito. Ayun, ito nga. Pakita ko lang mga Airsoft para makita nyo kung gaano ka-solid yung outer barrel nitong unit na to, no? Ayan, ito. Ito yung ordinary mga Airsoft po. Actually, magaang lang siya. Pwede mo bang iyoko yung kasi timbangan siya. Yan. Yuko po. Ganun ko na lang. Hindi, ganun mo lang. Ito, luwagan mo to. Ayan. Kahit tong isa. Siyempre. Okay, kaya mga Airsoft yan, isi-zero natin. Tingnan mo kung kitang-kitang zero to, Mm. Ayan. Ayan, makikita. Okay. Kita ba? Ayan, zero makikita nyo, yan ito yung ordinary, na ito yung stock pala na nakalagay, no?
So ito yung minomodify namin, ginagawa namin tong fixed outer barrel, hindi naman kita eh. Oo, iyuko mo pa. Huwag mo nang igalaw yung camera, iyuko mo lang. Ayan. Nakikita yung zero? Mm. Okay. Ayan, ito yung ordinary mga airsoft ha. Ayan, makikita nyo. Ayan, ilalagay natin to. Ayan, 65 grams. Okay, ayan, 65 grams. Pwede mo bang i-zoom? Ay, Ano, kita? dali. Na nangyari? Nawala na. Ayan igaganyan mo oh. Ayan. Ayan, makikita nyo, 66 gram. Kanina 65 lang. Anyway, 65 to 66 grams. Ito yung ordinary lang na barrel, no? So, made up of alloy siya. Okay? Ayan, ha? Ayan. Ayan, kikita nyo, zero, di ba? Patong natin. Ayan. Ayan, 65 grams. Made up of alloy lang to. Pero, kung titignan nyo, ano naman siya, mukha siyang stainless, 'di ba? Pero hindi siya stainless, okay? Litan mo konti. Hindi na makita yung kamay ko eh. Konti lang, okay? Yan. Okay? Oo. Ayan, ayan na. Made up of alloy siya. Ngayon pakita ko sa inyo yung mas magandang mas matinding version nito is yung yung stainless steel ito. Bali dalawa to. Merong stainless steel, ayan. Merong brass, no? Solid to mga airsoft, solid to mga to, ha? Ayan, okay? Pakita ko sa inyo. Ito yung made up of stainless steel, ayan. Ayan, kung makikita nyo, 171 grams. Yan ang timbang niya. Ayan ha. Ibig sabihin, 171 grams, ilan siya nito, di ba? Halos 3 nito. Solid talaga to. Kung sa bigat, talagang mabigat siya. Okay? Ngayon, pakita ko rin sa inyo yung brass. Ito yung brass. Solid naman to na brass, tanso. Okay? Ayan, makikita nyo. 188 grams. Okay? Yan. Yan yung difference in terms of bigat nung mga ginagamit nating barrel. Okay? Kaya talagang solid to. Solid to. Yan ha, yan ha. Yan. Yan yung tatlong klase ng barrel ha. Yan. This is the ordinary, this is the premium. Both of these are premium. Ayan. Ayan. Kita nyo? Okay, answer muna. Ayan. Kaya mga airsoft na kaya iba-iba ang presyo kasi depende yan dun sa quality ng ikakabit natin na upgrade. Depende dun sa ikakasa natin, nakakasang no? Yung depende dun sa nakakasang upgrade. Kaya iba-ibang iba-ibang presyo niyan kasi syempre bawat upgrade meron kaukulang presyo. Okay? So, ayun na, huwag kayong malilito kasi baka sabihin nyo, bakit yung nakuha nung kapitbahay ko na Tanggol Edition, mas mahal? Bakit itong ngayon, bakit mas mura? Ano yung pinagkaiba? Ang pinagkaiba niya is yung ikinakarga natin, ikinakabit natin na barrel. Katulad nito, ang nakakabit dito is alloy barrel lang. No, pero mapanlin lang sa mata, 'di ba? Kasi mukha siyang stainless. Pero hindi po siya stainless. Alloy lang po 'yung nakakabit dito na barrel, okay? What is good and special about this kasi natin ilock natin manually. Yun nga tulad ng sabi ko naka-fix outer barrel na. At saka ang special dito sa unit na 'to, kung mapapansin nyo,
naka-fixed outer barrel siya, di ba? Hindi rin siya kumakalog ng up and down. Hindi rin siya kumakalog ng left and right. Kasi totally nakalock dito yan. Okay, no? Ayan. Hindi na rin siya kumakalog ng front and back kasi nakalock nga dito yan. Okay, tama ba? Meron ano rito. Okay, nakalock dito yan, no? Although na-adjust siya ng bahagyang-bahagya lang. Ang tawag kasi doon clearance. Kasi hindi pwedeng totally 100% walang galaw yan. At least 98% nakalock, 2% lang yung galaw niya. No? So, what is good and special about this? Naka-upgrade na to. Normally, ang isang ganitong unit, ang upgrade lang is big bore nozzle, which is color red. Pero dahil sa amin, ini-improve namin, ang upgrade nito, number 1, fine tuning, number 2, trigger job, number 3, hammer protection pad, number 4, hapa rubber, and number 5, the fixed outer barrel. Hindi na siya kumakalog kahit anong gawin mo. 'Di ba? Yung mga unit kasi na hindi naka-fixed outer barrel, yan ganito, ayan oh. Ayan, kumakalog tong barrel, ayan oh. Yan yung ito yung barrel, outside barrel, ayan oh. Oh, 'di ba? Kumakalog siya. While ito, kahit anong gawin mo, hindi na siya kakalog kasi naka-fix na siya. Okay? Ayan o. Oh. Naka-fix. Oh. Oh, 'di ba? Wala siyang kalog. Hindi katulad nito. Oh, 'yun, meron. Yan ang pinagkaiba ng unit na naka-upgrade sa hindi naka-upgrade, ha? Huwag kayong malilito mga Carshop kasi ano yan eh. Iba-iba talaga ang nilalabas na version. Tatandaan nyo, dito sa Bigman, itong bibilin ng ating bossing, naka-upgrade, fixed outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hapa rubber, naka-hammer protection pad. Okay? Ang kargang upgrade nito is 5. Itong big bore nozzle, out of the box yan. Hindi namin in-upgrade yan. In-enhance lang namin para tumaas yung FPS. Sa enhancing, kasama doon is yung tuning. Okay? Makikita nyo to, kung meron kayo nito na binili ninyo sa iba, ang FPS niyan is around 350 to 380 only. Mamaya makikita ninyo kung ano ang FPS nito. Kasi ni-request ng ating ng ating bossing, gusto ko yung Tanggol edition, pero gusto ko kung maaari malakas na siya. Kasi itong unit na to is compatible only with 12 kg. Okay? So, hindi mo pwedeng gamitan to ng 14 kg para palakasin, para lumakas. Ngayon, ginawa natin sa 12 kg pa lang, pinalakas na natin siya para wag nang mag-attempt na gumamit ng 14 kg yung bossing natin. Okay? So, ito yung unit natin kay Airsoft, Julius Beltran of San Fernando, Camarines Sur, Bicol. Okay, number 1. Kunin natin yung magazine niya. Okay, number 1, kunin natin yung magazine niya. Huwag kakalimutan, huwag babaliwalain yung silicone oil. Okay? Number 1, press the valve. Pindutin mo yung valve, saka mo siya sprayan para malagyan ng oil. Importante nakapindot ka sa valve para yung valve open. Pag open yung valve, in-sprayan mo ng oil, yung oil papasok hanggang kaloob-looban. Malulubricate yung laman loob niya. Pero, pag hindi ka nakapress sa valve, tulad ng iba, sabi ng iba, wag daw gagalawin yung valve. Kalokohan yon. Hindi mo naman gagalawin, hindi mo naman sisirain eh. I-open mo lang, ipe-press mo lang para pumasok yung oil. Okay? Tapos, inlet valve. Sa inlet valve, wala kang ipe-press, basta sprayan mo. Bakit kailangan isprayan ng inlet valve and output valve? Inlet valve and output valve consists of O-rings. Not 1, not 2, but 3. Mga ganon, more than 2 O-rings. Meron din yung spring. Okay? Without the presence of oil, yung O-ring and spring, mabilis masisira. Pero pag merong oil, maayos ang magiging paglalaro niyan. Okay? So, punta tayo ngayon sa unit. Ang unit, i-lock manually sa slide stopper, tapos isprayan din natin dyan ng oil. Ayun, okay, then dito. Ayun. Sprayan natin sa nozzle, sprayan natin sa slide stopper para yung unit mo hindi masira. Okay? Tapos, release. Ay,
Sorry. Yan. Release, hatakin to, then rest. This is a single action pistol. Kung mapapansin niyo, no action na nangyayari pag pinipindot natin yung trigger. Okay? Single action pistol ang mga 1911 and 2011. Most of the 1911 and most of the 2011 are all single action pistol. Okay? Straight competition trigger, napakaganda. Slotted, butas no, butas yung grip niya. Then may beaver tail, naka-ambidextrous, okay? Tapos naka-bomber sight. Itong unit na to pwedeng i-set up as competition grade, lalagyan ng scope mount, etc. etc. Ang ganda nito, okay? Ngayon, kuha na tayo ng gas. Tulad nga ng sabi ko, ang gas na gagamitin natin is only 12 kg. Huwag pong gagamit ng 14 kg sa gantong unit or sa mga unit na hindi ina-advise ng dealer nyo na gamitan nyo ng 14 kg. Malakas po ang 14 kg. Ginagamit po siya sa rifle. Huwag po kayong gagamit ng 14 kg sa mga budget mill pistol, sa mga mid-class pistol. Mostly, ang 14 kg ginagamit sa rifle at saka sa high-end version ng CZ, Shadow, or equivalent. No? Sa mga ibang brand, meron din. Kaya lang, not unless sinabi ng dealer nyo na pwede ninyong gamitan ng 14 kg, saka nyo lang gagamitan. Pero most of the pistol, pag 12 kg lang talaga. Upside down, then press down. Isakto nyo. Press down. 1, 2. 2 seconds, okay na yon. Ha? Hindi natin pwedeng lagyan ng masyadong marami kasi yung unit ninyo, delikado, masisira. Okay? Ngayon, nilagyan natin 2 seconds, lagyan natin ang pang-chrono. Sa pag-chrono, ang gagamitin ninyong bala is 0.20 only. Huwag kayong gagamit ng 0.25, 0.30, wag. Kasi sa chrono, para makuha yung pinaka-standard unit of measurement, gagamit tayo ng basehan, which is the 0.20. Ngayon, lagyan din natin ng 0.30 kasi sa lakas dito, hindi enough ang 0.20. Ang mangyayari, magwawabol lang. Kaya gagamitan natin siya ng 0.30. 0.20 para sa pang-chrono, 0.30 para sa firing. Okay? Attack. Ready mo yung cellphone mo. Pakilinis ha. Yan. Maximum rounds is 27 rounds. Pero ang nilagay ko lang is more or less 20 to 23 para yung spring natin hindi masira. Dagdagan kong konting gas, baka hindi maging accurate yung chrono eh. Okay. Okay? Ngayon mga ka-airsoft, magpa-firing tayo. Ipapakita ko sa inyo yung chrono nitong unit na to. Ako na. Ano? Magpa-firing ako. Hindi ka, ikaw Hawakan ko na lang. Ay, hindi. Yung camera, dapat ang hawak ko. Ako na dyan. Hindi. Kasi ikaw na rito. Dahan-dahan kasi mukhang maluwag yung battery. Ah. ...2011 6.0 Infinity Batang Quiapo Edition, Coco Martin Edition. Firing. Chrono test muna. Dali. Pakita mo. 456. Okay, chrono test. First fire, 456. Second fire, 452. 452. Pakita mo. Okay. Third fire, 449. 449. Ayun mga ka-airsoft, wala kayong makikitang ganyan unit. Okay, 2011 Infinity Series 456, 449. Yan ang chrono test. Full upgrade version. Dito lang sa Big Man, syempre.
O yan, nakita nyo mga airsoft, di ba? Sakit yan, no? Specialty ng big man yung pag-upgrade ng unit into high FPS, pero nakadepende sa unit. Hindi kasi pwedeng lahat ng unit i-upgrade natin ng high FPS kasi hindi kakayanin. Pero may mga unit talaga na kakayanin naman. Katulad ng mga high-end version niya, katulad nito. Kaya, alimbawa, bumili ka ng budget meal, bumili ka ng mura, bumili ka ng China, don't expect na kaya niyang tumayo, tumindig dito, di ba? Yan. Ito, na-upgrade natin ng ganong kalakas kasi high-end version to. AW Custom is the high-end version of the WE. Di ba? Ang WE kasi is the Taiwan version pero low-end siya. Ngayon, may sister company siya, the AW Custom. Sila yung gumagawa ng mga high-end unit. Kaya most of the unit ng mga AW Custom is customized. 'Di ba? Makikita nyo na nakabihis, gwapo, siya yung mga mamahalin na unit na available sa market. O yun, ganun. Kaya ito, Infinity Series by the AW Custom, grabe FPS, 450 something. Firing! Open slide kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Grabe yan, no? 400. Actually, I was expecting 420 only. Kung nag 450 something siya, grabe. Napakalakas nito. Talaga naman, mag-e-enjoy ka rito. What more kung ito gagamitan ng 14 kg? Mas malakas talaga. Yung 456 na unang result, baka nasa 490 yon. Ang tanong, hindi kasi kakayanin ng unit. Ang tanong, kaya ba ng unit? Ang sagot, hindi po kakayanin ng unit, no? Kaya sa 12 kg pa lang, ipinasagad na ng bossing natin para ma-achieve niya na yung lakas. Wag na tayong mag-achieve pa ng sobrang lakas kasi yung lakas ibinabagay lang natin dun sa kakayanan ng unit. Okay? Hindi naman pwedeng sobrang lakas tapos sira yung unit mo. Pangit naman yon. Kaya yung airsoft natin, for sure mag-e-enjoy dito. At saka mapapansin nyo, nilagyan lang natin siya ng 2 seconds. Nag-ubos na tayo ng isang full rounds. Loadan pa natin, tignan natin, baka kaya pa ng isang full rounds, ha? Ayan. Tignan natin, malay nyo, kayanin pa ng isang full rounds, kaya lang malamig yung magazine natin. Pag malamig yung magazine mo, medyo painitin mo using your body temperature. Okay? Kasi ibig sabihin, kaya lumamig yan, puro yelo na sa loob. 'Di ba? Kaya lumalamig yung isang bagay, ibig sabihin, may yelo, may build up na nagaganap. Okay? By using our body temperature, pababain natin yung coldness ng unit, then yung yelo is magiging hangin. Okay? Yan. Kaya mga airsoft, no? Importanteng manonood kayo ng daily vlogs para ayan yung mga bagay na ganyan na hindi naman tinuturo sa iba. Matutunan nyo po rito. Pasok natin. Kasa. Ready to fire. Firing! Okay, open slide kasi wala na ulit bala. Nakikita nyo, 2 full rounds na tayo. Okay? Tignan pa natin, baka kayanin ng 3, di ba? Yung una, sabihin na natin, pagpalagay natin 20, yung pangalawa, 23 rounds. So, nakaka 43 rounds na tayo sa 2 seconds na gas na nilagay natin. Lagyan pa natin, malay nyo, kaya pa, di ba? Bakit ganun, Big Man? Bakit parang antipid mo sa gas? Kasi matipid tayo sa gas kasi nga naka-fine tuning and naka-trigger job yung unit natin. Kumbaga, naka-upgrade. Pag yung unit mo hindi naka-upgrade, pag yung unit mo nabili mo lang sa iba, tapos hindi naman naka-upgrade yon, malamang sa malamang, hindi ganun katipid sa gas. Ano yun? Nalaglag yata ni Kong yung mga gamit. Yung car wash, ginawa. Yan. Kaya matipid to kasi naka-upgrade. Okay? Pag hindi naka-upgrade, hindi ganyan katipid.
Maniwala kayo sa akin, mga airsoft, no? Kasi hindi ko kayo ililigaw. Maniwala kayo sa akin kasi hindi ko kayo lolokohin. Maniwala kayo sa akin kasi totoo lang ang sasabihin natin dito. Okay? Pasok. Kasa. Ready to fire. Firing! Three full rounds. Nakita nyo, on the spot, 3 full rounds, kinakaya. Okay? So, ibig sabihin, 3 full rounds, 20, 23, 23. Oh, ilan na yun? Pucha, ang dami na nun, di ba? 66. Yung 2 seconds na nilagay natin, naka 66 rounds na tayo. Bakit ganun, big man? Bakit yung 2 seconds na nilalagay mo, na nilagay mo, pumuputok ng 66. Ang tanong, meron pa ba? Baka meron pa kasi malamig pa yung magazine. Pag malamig pa yung magazine, ibig sabihin, meron pang activities yung air na nagaganap. Kaya lumalamig. Partida, naka-aircon pa tayo. Nakatutok tayo sa aircon. Kung wala yung aircon, mas madami sana at saka mas malakas. Nakatutok tayo sa aircon. Ang aircon, ang malamig, ayaw ng airsoft. Heat ng airsoft yung malamig na temperature na kapaligiran. Okay? Tignan natin. Malay mo. Release. Firing! 46. Ay, 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 73. O, kita nyo? 2 seconds na nilagay natin na gas, 73 rounds ang kaya niyang iputok. Malakas na, matipid pa. Yan po ang epekto ng upgrade na ginagawa natin. Okay? Mga airsoft, kung umabot ka sa parte ng video na to, ibig sabihin talagang big man warrior ka. Kung big man warrior ka, nakikiusap po ako, kung hindi naman napakalaking abala sa'yo, i-share mo yung live video. Okay? Dahil maraming matututunan at kapupulutan ng aral sa mga daily vlogs na ginagawa natin. Okay? Yung unit for shipping, going San Fernando, Camarines Sur, Bicol, Julius Beltran. Bossing, ito na po yung unit mo for packing and for shipping. Mamaya po, biyaheng norte po tayo. Mga airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man.